alas 4 pa lang, magluluto na ako. Ano na yun, mga last week na yung July. Pagka alas 9, alas 5, paliliguan ko na. May taxi naman doon sa aming tapat. Araw-araw yun, inaano ko na, inaartila ko na yun, inaatid na kami sa St. Luke's. Madalit sabi, tapos na kayo, isang buwan, hanggang September 1, tapos na, ang di kami uuwi na. Pag-uwi namin, namatay pala yung kanyang kapatid, yung parang tiko niya. Nagpunta pa kami dahil patay. Hanggang nasa bahay na kami. Yung kami nasa bahay na, siyempre, nangihina ka rin. Tinawag ng nanay ni Grace, nurse yun. Nagpalagay ng dextrose. Pero, wala rin kahit na nurse yung pamangkin ko at yung iba pang mga meron. Hindi bali yung tatay ni Alec talagang walang makakuha ka doon dahil walang trabaho. Yung lang nanay niya talagang napakasipag para na makatapos silang mga anak. Kaya doon, hindi naman ako naghihinanakit na hindi na lang makapunta dahil alam kong wala ng trabaho. Pero yung apat, talagang siyempre, naghihinanakit man ako dahil kung sa akin hindi valid. Ay tatay nila, wala man lang pumunta, kung dumalaw man lang. Kung kanina magbigay ng pera, yung malamang dalawin. Diba? Napakasakit, para sa magulang, gano'n. Sa hindi nangyari, natapos na yun. Matapos na yun, ayan ka na. Marami ng mga pagsubok na dumating sa akin. Kaya nagpupuri naman ako at nagpapasalamat dahil itong birthday kong ito, talagang sabi ko kay Gladys yun pa lang, iwan ko ng maganda dahil wala naman akong ngayon. At paano ka, ang daming nagbibigay sa inyo. Sabi ko, noong prayer night namin, palabase kami lamang ang magkakalo. Nagkasundo na kami. Na talagang ito tuloy na. At nakakahiya naman din sa mga nabigay. Pero sabi ko, huwag sa amin at doon na sa inyo dahil walang parking. Kaya kayo nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong lahat na at ngayon naman sa ating tithes and offerings, talagang ako naman nagpupuri, nagpapasalamat talagang paano ako makakalimot, may notebook na ako. Nalilinin ko. Talagang, siguro, na. Mula nang ako'y makakilala sa Panginoon, kaya lalo akong uminebles. Nakalista na lahat. Hanggang ngayon, nakalista ang kung ano at kung magkano ko ilalagay ang aking tithes. Kaya, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa at maaaring ako pinakamatanda na dito sa church ngayon. Kaya lagi kong pinupuri at pinasasalamat ang Panginoon. At lagi kong sinasabi nga na sa Isaiah 41:10, ako isa sa inyo, huwag kang mabalisa, huwag kang mangamba kaninuman. At palalakasin kita, at iingatan kita, at iligtas. Kaya po, napakaraming salamat sa Panginoon. Ngayon po tayo nanalangin na. Maraming po salamat, Ama, sa buhay ko na kayo, Panginoon, ang nagligtas at tumulong sa lahat ng bagay. Nag-iisa man ako, pero kayo ang lagi kong kasama. Pagkagising ko na lang, nagbabasa na ako ng Biblia ninyo at nananalangin at lahat, Panginoon, ay inihingi ko ng papasalamat. Lahat ng ginagawa niyo sa akin, ang buong kabutihan, aking nadadama, Panginoon, sa inyo. Kaya po, Ama, mula nung pagkabata pa hanggang sa ako'y nabubuhay, hindi ko kayo makakalimutan pasalamatan. Kaya po, Ama, maraming salamat sa inyo. Pagpalain po ninyo ang lahat ng narin ito sa bulwak ng ito.
pangalan ni Jesus, ito po ang isawang dalangin. Amen. Good morning. Kumusta ang ating pagising kaninang umaga? Mahinaw lang. Malakas? Malusog? At talaga excited? Excited na pumunta sa presensya ng Panginoon. Excited na sumamba. Excited tayo na pumunta ng church para makipagtagpo sa ating Panginoon una sa lahat at para tayo po ay nagsama-sama bilang magkakapatid. Napakaganda po ang pagtotoo ng ating Mami Remy. Talagang totoong mabuti ang Diyos. Hanggang ngayon, mabuti ang Diyos. Noon, mabuti ang Diyos. Ngayon, mabuti ang Diyos. Bukas, mabuti pa rin ang Diyos. Kaya sana yun ang lagi niyong i-confess sa inyong mga labi. Okay? Tayo po na isang sandaling manalangin. Salamat po, dakilang Ama, sa umaga po ito. Nagagalak po kami sapagkat kami po ay binigyan muli ng panibagong lakas, may buhay, at kami po ay binigyan, Panginoon, ng joy sa paglilingkod sa inyo. Nararamdaman namin, Panginoon, ang inyo pong pagkilos, maging sa pagsisimula pa lang ng gawain kanina, damang-dama po namin ang iyong presensya. Lord, sa aming pananambahan, wala po kaming inaasam-asam palagi, kundi yung ma-please namin kayo. At kami, kapag na-please namin kayo, kayo naman po ang magpala sa amin. Lord, huwag mo namin uunahin ang aming mga sarili. Laging kayo ang uunahin. Dahil kayo po ang Diyos na jealous God, na mapanipukuring Diyos. Ibig sabihin, Panginoon, ayaw niyong may kaagaw kayo sa buhay namin. Panginoon, I pray for the anointing. I pray, O God, for wisdom. I pray, O God, for enthusiasm. And Lord, I want to speak with boldness and with power because hindi po ako papayag, Lord, na tatayo sa likuran ng pulpito na hindi po kayo ang unang umanguna sa akin. Lord, salamat po sa buong congregation na ito. Pagharian po ninyo ng kabanalan. Pagharian po ninyo ng bawat isa ng kapayapaan. At hayaan po ninyo na interested po kami sa pakikinig dahil may mensahe kayo palagi sa amin. At tinuturuan nyo kami, Panginoon, every Sunday, and hindi lang po every Sunday, kundi every day of our lives, kami po, Panginoon, tinuturuan po ninyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming pong salamat. We just want to thank you, Lord God, for all the goodness, for the blessings that we receive from you.
And above all, we thank you for who you are. You are our God. You are our Savior. You are our everything. At dahil kayo, Panginoon, ang mahalaga sa buhay namin, Panginoon, nararamdaman namin yung joy sa pagsunod sa iyo. Salamat po. Ibaba po ninyo ang ating sarili, at kayo po ang maitaas, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin. Hallelujah. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ngayon po ay pupunta po tayo doon sa topic about separation. Siguro po ay mapapansin nyo sa mga tinuturo natin ngayon, more on talaga, yung mga attitude, andun po yung ating pong consecration, andun po yung ating dedication, yung talagang pagbabagong buhay talaga ang nais ng Panginoon sa atin. Ang gusto ng Panginoon ay naiiba tayo. Kahit sabihin nyo na we are here on earth, pero yung ating pong isipan, yung ating mga ginagawa ay papunta sa langit, yung ating mga ginagawa. Hallelujah. Kaya po, ngayon po ay patuloy po na i-desire ng bawat isa. Kasi napakaikli lang ang buhay po natin. Napakaikli lang ang buhay natin. Kung ang ating buhay ay wala pong pagbabago, kung ang ating buhay ay kung ano tayo noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang buhay natin, hindi po matutuwa ang Panginoon. Ang nais ng Lord, mag-grow tayo, mag-grow, hanggat maging katulad natin si Kristo. Nakakalungkot po na minsan sasabihin natin na mahal ko ang Diyos. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Pero, sa totoo, yung action po natin nagsasabi kung totoo tayong hindi nakakalimot. May mga tao hindi nagsasabi, hindi ako nakakalimot, pero nakikita mo talagang hindi nakakalimot. Dahil naroroon sa pagtupad, paggawa ng kalooban ng Panginoon. Sasabihin, hindi ako nakakalimot, huwag na lang niyo sasabihin, hindi kayo nakakalimot. Dahil uhusgahan kayo. Kahit sabi ng Bible, huwag kayong humatol para hindi kayo hatulan. Pero ayon sa inyong lantarang ginagawa, mahahatulan talaga kayo. Amen. Kaya, magiging ano po tayo, seryoso po tayo. Ngayon po ay topic natin as separation from the world. Siguro sasabihin natin ngayon, paano tayo hihiwalay sa mundo? Nandito pa rin naman tayo sa mundo. Hindi ata pwedeng mangyari yun. Siguro, magpaano kayo doon, paano tayo humiwalay sa mundo? Hindi pa naman tayo nandun sa langit. Wala pa tayo sa langit. Kaya, minsan, mag-iisip-isip kayo ngayon, parang hindi naman ata tama. Ang sabi po ay humiwalay sa sanlibutan. So, yung ating pong text ko ay nakikita po natin sa 1 John chapter 2:15. 1 John chapter 2:15. Maging ano lang kayo ha, maging sensitive po kayo. Huwag po kayong malito. Baka lalabas po tayo sa simbahan na, nako, sabi ni Pastora ay humiwalay tayo sa mundo. Kaya hindi na kayo nakikisalamuha sa mga tao sa mundo. Tapos iniisip ninyo ngayon na paano ako makaalis sa mundo? Nandito pa naman po ako. Pero may ibig sabihin po dito. Okay. Basahin po natin ang 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17. Sabi po niya dyan, do not love the world. Siguro basahin ko na lang sa Tagalog kasi meron din po tayong mga nanay na katulad ko na medyo, kailangan talaga ng Tagalog, pero nakalagay English. Okay lang naman po. Sa mga nais na magbasa dyan, okay lang. Yung nais makinig lang po. 1 John chapter 2:15. Sabi po niya sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Parang napakabigat na salita, no? Parang
hindi ito pwedeng magawa ng isang taong katulad natin. Kasi sabi niya, huwag ibigin ang sanlibutan, samantala dito ka nakatira. Pwede ba yun? Nakakaya naman, sasabihin mo na, nandito ka pero hindi mo iniibig ang sanlibutan. Mamaya may papaliwanag sa atin. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaya, tingnan natin ha. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, pakinggan nyo lahat ng nasa sanlibutan, una, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Pangalawa, ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparang ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Okay. Pag binasa po natin ang 1 John chapter 2, ay ang pinaka-background po niya doon ay sinulat po ito ni John, Apostol John. Pangunahing layunin niya ay hikayatin ang mga magbabasa. Tayo nagbabasa ng Bible. Hinihikayat niya ang mga magbabasa na mamuhay na may pakikitungo sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. Hinihimok niya, hinihikayat niya na lahat na nakakabasa dito ay magkaroon ng ugnayan o pakikipag-isa sa Diyos. Pangalawa, na layunin ay para balaan sila laban sa pagsunod sa mga maling turo. Balaan sila sa maling mga turo. Kasi, ang mga turo, mga kapatid, minsan salingat doon sa tinuturo ng ating Panginoon Hesus. Kaya ngayon po, nabasa natin kanina, yung sinabi na, huwag ibigin ang sanlibutan. Tapos, pag binasa ninyo sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang buktong anak upang ang lahat ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano napansin niyo doon? Contradict, di ba? Magkasalungat. Sabi ni Pablo, huwag ibigin ang sanlibutan. Samantala si Jesus, sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang kaisang anak. Okay. So, titingnan po natin ngayon, ano po yung ibig sabihin doon sa salitang sanlibutan o world. Tingnan natin The word world in Scripture refers to the people. Ang tinutukoy po ng Panginoon doon sa John 3:16 ay ang mga tao na pinananahanan ng kasalanan. At lahat naman po tayo. Diba? Pagka po tayo po ay nag-Bible study, inuuna natin, ini-insist talaga, pinapakita na ang tao, lahat po tayo ay makasalanan. So, yung salitang sanlibutan dito, yung sinabi ng Panginoon sa John 3:16, kung sino ang mahal niya ang sanlibutan. For God so loved the world. Yung world na yan, tayo po, mga makasalanan. Tayong naninirahan dito sa mundo, tayo po ay makasalanan, inibig tayo ng Panginoon. So, huwag kayong malito John 3:16, ang tinutukoy niyang mahal ng Panginoon, gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ang tinutukoy po niya doon ay tayong lahat ng mga tao na walang relasyon sa Diyos dati. Ngayon, sinabi niya ngayon sa 1 John chapter 2:15, sabi niya na huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Alam niyo po, binigay po ni John yung mga specific na area ng kasalanan ng tao. Tingnan po natin yung mga atake o pagsalakay doon po sa relasyon natin sa ating Panginoon. Yan. Ilagay mo yung attack. Alam niyo ba yung pag-atake ng kaaway sa buhay natin?
meron po nakalagay diyan tatlong bagay doon po sa ating nabasa. Ito po yung atake doon po sa ating relasyon, pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Yung salitang worldliness. Worldliness. Anong Tagalog yung worldliness? Makamundo o kamunduan. Ibig sabihin po, tandaan po natin, ang ating pong mundong ginagalawan ay controlled by Satan. Kontrolado ng dyablo ang mundong ginagalawan. Ibig sabihin, walang kontrol ang Panginoon sa atin. Bakit sinasabi na kontrolado ang mundong ito ng dyablo? Sa totoo po, ang Diyos ay nandito, overpower, yung makapangyarihan Diyos. Sovereign. Pero, ang ating kaaway ay sumasabay din yan. Hindi po siya nagpapakalo, gusto niyang pantayan. Kaya po dito, yung unang-una, sige, isa-isahin po natin muna. Yung unang-una na problema dito ng worldliness. Sa 1 John 2:15, ito po yung problema ng kamunduan. Sabi niya kanina na huwag natin ibigin. Pero kung obserbahan po natin ngayon ang takbo ng mundo, ay masyado ng lubog sa kamunduan. Kahit sabihin po natin na Kristiyano na, kahit po mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, marami pa rin po yung napakadaling humaling doon sa gawain ng mundong ito. Kung sinasabi ng Panginoon na huwag natin ibigin ang mundong ito, ito po ay tutulungan tayo ng Lord para hindi natin talagang papukulan ng pagmamahal higit sa lahat doon sa mga mundong mga bagay. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na hindi tayo exempted doon sa mga temptation. Nakakaranas din po tayo, yung tayo ay natutokso. Pero, ang ating Panginoon ay pilit niyang iniinsi sa atin na humiwalay tayo sa takbo ng mundong ito. Kasi ang sabi po niya ng 1 John 1:6, sabi niya diyan, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not, ano sabi niya, live out the truth. Kung sinasabi natin na tayo po ay may ugnayan sa Panginoon, pero lumalakad naman tayo sa kadiliman, anong patutumero tayo? Naniniwala ba ang mga tao sa atin na tayo ay namumuhay tayo sa liwanag, na ang ating buhay ay nasa kadiliman? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, pinupoint out po ni John na yung mga specific area ng kasalanan na ating pong kinahaharap ngayon. Sabi po niya, yung unang-una ay sinasabi niya na, yung ating buhay dito sa mundo, hindi naman ibig sabihin na pag sinabing huwag natin ibigin ang sanlibutan. Paano kung pinagpala ka ng todo? Paano kung binigyan ka ng Panginoon ng daming mga pagpapala, material, favor. lahat nandun yung mga blessing na nakikita sa iyo. Ibig sabihin ba, ikaw ba ay makamundo na? Favor. Hindi po. Sa halip, sinabi pa nga ng Panginoon, pag binasa niya ang 1 Timothy chapter 6:17, ata yung sinabi niya na, nagbinigay ng Lord ang mga pagpapala para sa ikasisiya ninyo. So, ibig sabihin yung mga blessing na binigay at binibigay ng tayo sa atin, ito po ay blessing na dapat yung i-enjoy. Pero, beware, dapat uunahin nyo ang Panginoon na pasalamatan at i-recognize ninyo na ang Diyos ang nagbigay. Ang hirap kasi minsan pag pinagpala ka ng Panginoon, pinalilimutan mo na ang giver. Ang iyong inaalaala, yung kanyang binigay. Yun po ang masama. Kaya po, marami pong napapalayo sa Panginoon dahil po sa kayamanan sa mundo na nagiging
Diyos na nila na parang hindi na sila makaalis sa bahay dahil ingat na ingat doon sa mga blessing na nandun sa kanila. Amen. Totoo po yun. Noong wala pa po silang mga bahay, wala pa silang mga pagpapalang mga material, gayon na lamang po yung pag-pray po natin, Pastor, na makapagtrabaho. Makapagtrabaho po ako. Talagang iniiyak nila na sana'y pagkaroon na ako ng trabaho. Aba, nung nagkatrabaho, pinagpala na ng Panginoon, wala na sila sa paglilingkod sa Diyos. Tapos, hindi kayo nakapunta ng Sunday, wala kasing bantay sa bahay. Ano yung bahay mo? Bakit kailangan ilagyan ng kadena? Hindi maiwanan ng bahay dahil siguro, mahal na mahal nila yung mga baka mawala. Pero mga kapatid, kami yung kinakanta natin kanina, yung di ka maikukumpara sa kahit sa kahit kanino pa man. Ibig sabihin ko mga kapatid, mas mahal natin ang Diyos kaysa yung mga kayamanan. Minsan nababaliktad, mas mahal natin, mas minahal natin ang mga material possessions po natin kaysa pagmamahal natin kay God. Yun po yung tinutukoy ni Apostol Pablo, ni John pala, na kailangan natin yung pagyamanin ang relasyon natin sa Panginoon. Okay, yung kanina, problema ng pagiging worldliness, masyadong makamundo. Sabi niya kanina na huwag natin ibigin ang sanlibutan, pati ang mga nandito. Sapagkat kapag mas inibig na natin ang mga ito kaysa Diyos. Kaya nga di ba sabi ni Jesus kay John, do you really love me? Talaga bang mahal mo ako? Ay sa mga ito? Yes po, yes po. Peter. Peter. Sinasabi mo dyan ka? Ibig sabihin po na talagang inaano ng Lord, may duda siya eh. May duda siya na sinasabing mahal niya ang Panginoon, pero mayroon siyang sa tatlong tanong niya, yes, mahal kita Panginoon. Pero sa sandaling itlog, ano po ang nakita niyo kay Peter? Dinenay niya ang Panginoon sa sandali lang. Ibig sabihin po, masusukat sa ating mga actions yung ating pagmamahal kay God. Okay, pupunta po tayo doon sa pangalawa. Una kanina, the problem of worldliness sa verse 15. Pagdating sa 16, dito natin makikita yung character ng mundo na mayroon tayo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Para sa Tagalog, yung pita ng laman o pagnanasa sa laman. Yun ang una. Pangalawa, yung nakatutukso sa paningin. Yung pride of life, ito yung tinatawag na karangyaan sa buhay. Okay. Tingnan po natin kung ano po ang matutunan natin dito, mga kapatid. Tuturuan tayo na ipinapakita sa atin ang mga ito para alam natin paano natin labanan, paano natin ito tanggihan, paano natin aayawan ang mga ito. Itong tatlong bagay na pinapakita ni John ay dapat maintindihan natin. Na ito minsan ang nagiging step para tayo ay bumagsak sa paglilingkod sa Panginoon. Unang-una, yung the lust of the flesh, pagnanasa sa laman. Ito po yung, alam nyo ba yung tao na makalaman? Ano ito hindi lang naman sa tao, kundi sa mga bagay-bagay. Yung pagnanasa, alam nyo ba yung pagnanasa? Hanggat maaari, masatisfied ka. Hanggat maaari, yung ninanasa mo ay makamtan mo. Tingnan po ninyo si Eve o si Eva. Si Eva sa Hardin ng Eden, maalala ba ninyo, nakikita nyo yung nagsimula sa mata. Nakita niya yung kagandahan ng bunga. Ay iba siguro yung itsura, yung kulay, yung shape niya, ganon.
Bakit? Sinabi ng Diyos na lahat ng mga bunga ng puno ng kahoy dito ay pwede ninyong kainin. Huwag lamang ito. So, meron bukod tangi na pinagbawal ng Panginoon. Pag pinagbawal ng Diyos, dapat lalayuan mo na kasi sinabi na nga na huwag. Ano pa nangyari kay Eva? Pinagmamasdan niya, sabi niya, ano kayang lasa nito? Ang ganda-ganda ito. Sabi, huwag kainin. Pero bakit? Meron din naman tukso sa kadikit niya. Sabi niya, totoo ba yan na sinabi ng Diyos na huwag niyong kakainin? Baka po, mamamatay po kami. Pero ang sabi ng Panginoon, oras na kayo kumain, mamamatay kayo. Pero tingnan niyo, twinis pa ni Satanas yung ni Eva, kay Eva. Sabi niya, totoo ba yan? Sabi niya, baka kami ay mamamatay. Hindi baka 100% oras na sila ay mamatay, ay kumain, sila ay mamamatay. Hindi mamamatay physically, ang tinutukoy niya, yung relasyon nila sa Diyos ay mapuputol. So, ano nangyari? Kinuha ni Eva, hindi pa na-satisfied na siya ay tumikim, binigyan pa niya ang kanyang asawa. O tingnan nyo yung yung progreso ng desire na yan. May pagnanasa, and then, kanyang isinagawa. So, minsan ganun din po tayo, lalo-lalo na sa ating mga Kristiyano. Ingat tayo, lalo-lalo na sa ating pong pamumuhay sa ibabaw ng mundo nito. Dahil sa nais mong makanta ng isang bagay, minsan nagnanakaw ka. Minsan, inaangkin mo ang hindi sa iyo para lamang masatisfy yung desire ng puso mo. Ang daming mga paraan ng Diablo para tayo po ay matukso o mahulog sa pagkakasala. Amen. Nakita rin po natin kay David, naririnig na ninyo sa amin yan. Si David, nakakita lang ng magandang babae. Ay yung babae may asawa. Alam ni David na may asawa naman ito. Pero tingnan po ninyo, ang lakas ng kanyang pakiramdam na makuha niya talaga yung babaeng yon. So, ang ginawa niya, pinapunta niya yung asawa niya sa labanan. At hindi lang sa pantang likod, kundi nandun sa pinakabungad para pag natamaan ng kalaban, walang mamatay. Tingnan niyo yung ginagawa ng tao. Ang taong may pagnanasa makamta ng isang bagay, gagawa at gagawa ng paraan. Kumusta po tayo, mga Kristiyano sa ngayon? Lalo-lalo na sa ating mga kabataan. Pero hindi lamang po para sa mga kabataan, para sa lahat po ito. Kaala-ala ng Panginoon na kapag tayo po ay meron tayo, sabihin natin na e-enganyo tayo sa isang bagay. At nag-iisip po kayo, siguro pinag-pray pa ninyo, no? Pero mali yung inyong balak. Siguro sinasabi nyo, Panginoon, sana malaglag yung wallet yung kapatid na yun. At yun po ay kasi nakita ko na maraming ng pera. Sana malaglag, Panginoon, at ako ay makapulot. No? Minsan yun, sa kagustuhan mo na makamtan ng isang bagay, talagang igagawan at igagawan mo ng paraan para makamtan mo lang. Pero kung ito ang magtutulak sa inyo ng pagkakasala, sana po, tayo po ay tumalikod doon. Palikuran po natin, maraming tukso mga kapatid. Kung hindi kayo marunong lumaban, mahuhulog kayo sa pagkakasala. Okay, last of the flesh. Yung laman, pasupin natin kay Lord. Yung laman natin, kahit yung katakawan, minsan rin yun Grabe. Busog ka na, gusto mo pa rin kumain. Tapos pag hindi ka makahinga, Panginoon, pagalingin ko rin ako. Magagawan mo kapatid yun. Lahat na nangyayari sa inyo, minsan sa ginagawa nyo, sa lugar, sa kagustuhan ng Panginoon,
pag kayo ay nagsasuffer, sinisisi pa ang Diyos. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Kaya for God so loved the world, na binigay niya ang kanyang pugtong anak. Ang problema, binabaliwala natin yung salvation na ino-offer ni God sa atin. Kaya po, huwag kayong magpadaig. Kung anuman yung pinakananasan ng inyong laman, pasupil ninyo yan. Amen. Pasupil ninyo. Kailangan meron tayong tinatawag discipline. May disiplina tayo. Kahit na sa pagkain, kahit pang ang pagkain, pwede mo mag-discipline yun eh. Eh, minsan gusto mo na, yung bumuka na yung, yung puso sa kapusugan. May asawa ka ng tao, gusto mo pang dagdagan. Nagka-girlfriend ka na ng isa, parang hindi ka pa satisfied doon, parang mas maganda ata yung isa. Ayan na naman. Paano kung nagtatlo pa? Mga kapatid, lalo sa mga kabataan, huwag sabay-sabay ang pag-girlfriend. Ayun bang tatlo ang girlfriend. Dapat isa yan. Mag-decide ka kung yun ba ang binigay ng Panginoon, yun na Lord, hindi na ako. Pagka brinay ka na, saka ka naman mag-pray na another. Di ba? Okay, so ibig sabihin ko, kailangan iwasan po natin yung sobrang pagsunod, yung pagsunod sa laman natin. Kaya nga sa kagustuhan natin, yung pagmamahal natin sa ating laman, hindi tayo makapag-church. Kasi gusto natin matulungan. Gusto natin di ba? Blessed pa rin po yun. Desire ng laman mo, hindi mo na ako magsimba kasi gusto ko magtulog. Kasi Sunday lang na pinakapahinga ko, matulog na lang ako. Yun lang na galing sa trabaho, wala pang tulog yan. Pero dahil mahal niya ang Panginoon, sa totoo, malis na ako sa bahay kanina, ayaw ni Lord sumabay sa akin. Kaya nalilikan din Kasi tumawag na ako ng tri-bike para isakay ko na lang siya. Ayaw naman lumabas sa bahay. Kaya si Lenlen na nag-alaga kasi yung papa niya sinamahan niya si Pastor Dandasan sa Pastor Ed. So, makikita po ninyo na meron po tayong tinatawag na desire talaga na yung pong pang sa Diyos, hindi panglaman. Yung, ano ba yung isa? The lust of the eyes. Alam niyo ba yung mata natin? Ang dami nakikita. Lumabas ka lang, marami kang nakikita. Lalo kapag pumunta ka sa mga mall, wow, ang mata talaga naman. Hindi ba pikit-pikit, talagang gaganda, ang gaganda. Nakakakuha ng damdamin, oh, gusto ko ito. Kasi nagsisimula sa nakikita mo Meron po tayong simple desire to possess what we see. Kung ano nakikita mo, ay gusto ko ito. Naku po, parang hindi mo nakaiwan-iwan. Kunwari, naikwento ko na minsan, meron akong kaibigan na pastora, na meron, siya, nung siya po ay nag-aaral ka, talaga naman, hindi mabigyan ng magandang damit. Talagang hirap. Tapos, ito na, nung siya ay nakatapos ng pag-aaral, parang parang na-addict na siya damit. Sabi, ayaw ko ba, pastora? Pagka meron ako nagustuhan na damit, babalik-balikan ko talaga kung hindi ko nakukuha sa araw na yun, babalikan ko pinapapasan mo. Sabi ko, masyado kang mapagmahal sa damit, sabi ko gano'n. Hindi, parang naisip ko kasi nung araw, 3 pinagpapalit-palit ko. Parang ngayon naman, gusto ko naman i-enjoy yung magsuot ng iba't ibang damit sa amin. So, ibig sabihin, yung mata natin, mga kapatid, minsan hindi nasasatisfied ang mata hanggat hindi mo naangkin yung nakita mo. Naranasan ba ninyo yun? O kung mahilig kayo sa sapatos, may kanya-kanyang hilig tayo, di ba? May mahilig sa alahas. May mahilig sa sapatos. Bag, oo, kahit 25 milyan bag. Pagka talagang ginusto mo, talagang patay ka talaga doon. Kailangan makuha mo yun. Alam mo, minsan, nagkakaroon din tayo na parang naging idol din natin ang item na yan. Marami ka na.
pero parang hindi ka pa satisfied. Ingat din po tayo sa gano'n. Addicted din tayo sa mga material na mga bagay. Ano yung pagiging materialism? Mas mahal mo pang unahin mong tingnan yung mga bagay-bagay kaysa yung pagharap mo sa Lord eh. Di ba? Pero disiplinahin talaga. Pag sinabi natin disiplina, talagang kahit medyo nalilibang ka na sa ibang bagay na ililibang ka sa ibang bagay, hindi sa manalangin ka, pagising mo sa umaga, inisip mo, ay yung halaman ko, yung plantita, mga plantita, no? Nako, yung iba nga, hindi pa raw nagpipo, inuuna talaga, puntahan niya kanilang mga tanim-tanim eh. Di ba? Lalo yung mga namumungang mga kamatis o kaya mga tanim-tanim, parang ang sarap, pagising sa umaga, puntahan mo na kagad. Pero mga kapatid, may discipline tayo. Amen? Uunahin natin ang Panginoon. Huwag natin kayanin si Eva. Nakakita, naglasa, at kanyang kinuha. Kaya ganun din po, sana iwasan natin. Lesson na sa atin yon. Bakit ang relasyon ni Adan at kay Eva ay naputol? Dahil sa pagsubay. Kaya, ang panalangin natin, Lord, gusto ko maging obedient sa iyo. The last, yung pinaka-last na character of the world is the pride of life. Oh, wow. Alam niyo ba yung sinasabing pride of life? Masyado pa. Maalala niyo ba yung pagtatayo ng Tore ng Babel? Ang ginawa po ng mga tao ay talagang gustong pantayan ang Diyos. Gusto nila talagang maabot nila yung langit. Anong tawag sa kanila yon? May kayabangan sila. Parang nagigipagpaligsahan sila sa Panginoon. Gusto nilang mapantayan ng galing, yung husay ng Panginoon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Doon sa may balak na pantayan ang kapangyarihan o galing ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Binagsak yung Tore ng Babel. Kaya ang naging resulta, nagkanya-kanya tayong lingwahe. Kaya ngayon, yan bunga ng pagbagsak ng Tore ng Babel. May Ilocano, may Bisaya, may Tagalog, may Kapampangan. Di ba? So, ibig sabihin po, hindi maganda yung matayog ang ating pong, yung ego natin. Alam niyo ba yung masyadong makasarili minsan, yung taong mayabang, hindi mo lang napansin yan ang sama ng loob nun. Hindi mo lang nabati, sumasama ng loob. Pero, subukan din natin na, okay lang, kung ang Panginoon nga na-appreciate ba na gusto ang Panginoon, Jesus? Napansin ba ninyo ang buhay ng Panginoon nung nandito sa lupa? May mga plake ba siya? Wala tayong record, no? Walang mga picture. Ay, okay, yung picture ni Jesus, nang sinasabi si Jesus, pero hindi ko alam. Sa bagay, isip na lang ng tao. Alam niyo yung pagmamataas, alam niyo na kung ang resulta. Alam niyo na kung anong maging bunga kapag tayo ay nagiging matayo. Babagsak at ibabagsak ka ng Panginoon. Kasi hindi tayo mas dakila sa Panginoon. Ang Panginoon niya napunta sa ibaba ng lupa. Hindi po para maging tawag na senyorito, kundi siya ay naglingkod, naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Pinakita niya kung ano ang buhay ng isang tagasunod ni Kristo. Kailangan marunong sumunod, marunong magpakumbaba, marunong umakbang, dahil hindi po sarili. Alam niyo yung mga tao na mahilig na mag-utos? Yung mahilig mag-utos na mag-utos at mag-utos, para pag ang ayaw nila yung pautusan, minsan kayabangan din yun. Alam niyo yung mga leader o yung mga head sa mga empleyado, pag nakita mayabang yung kanilang boss, minsan binabastos nila. Sa anong paraan?
Minsan hindi sinusunod. Pero kung ang leader mo ay makitang kababaan ng loob, mas nahihiya pa nga sila na magyabang. Kasi, kung ang leader ko nga ganito lang siya. Minsan, yung kayabangan madalas nababanggit pa sa real Sa totoo lang, ayaw na ayaw ng Lord yung mayabang. Amen. Pero gustong-gusto ng tao maging mayabang. Kahit walang-wala na yan, gagawa at gagawa ng paraan para kung bali, meron siya. Diba? Kaya yung pride of life, kailangan po ay isipin po natin na ang standard ng success natin, hindi po sa laki yung possession mo, hindi po yung taas ng ranggo mo, hindi po yung galing at husay mo. Mga kapatid, ang standard ng Panginoon na gusto niya ay yung servanthood. Amen. Servant attitude. Naranasan naman natin magyayabang, di ba? Lahat tayo. Naging mayabang din naman tayo lahat. Pero sinusupin ng Panginoon yan. At alam natin na hindi gusto ng Diyos. Amen? So, sa 1 John 2:15, ito po yung kasunod. The folly of worldliness. Ito daw po yung kahangalan ang pangalan. Yung kahangalan, yan. Number 3. Yung kahangalan ng kamunduan. Akala ng mga tao, habang buhay sila dito sa mundo. Kaya gayon na lang po ang kanilang pagpapayaman, pag-iimpo, hindi po masama mag-impo. Okay lang po mag-impo kayo. Kailangan din naman din may ipon tayo. Kailangan din. Pero, hindi po ibig sabihin na iipon ka para wala na akong kailangan sa susunod na buhay. Di ba nandun sa ating tuklasin? Tuklasin ba? Hindi, sa press start pala. Yung sabi ng mama, siguro naman wala naman akong pangangailangan. Meron naman akong ipon. Maganda naman ang aking kalagayan sa buhay. Pero anong sabi? Hangal. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa buhay mo sa bukas ng taon. Ibig sabihin po na okay lang po na tayo po ay nag-iipon, pero nag-iipon para may magagamit ka, pero hindi sasabihin, mag-ipon ako para kahit hindi na ako tulungan ng Panginoon, meron na ako kayabangan din yun. Yeah? Kaya sabi niya, ang kahangalan daw ng mundo, nasa verse 17. Ano sabi niya? Mapaparang ang sanglibutan at lahat ng kinakumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, unawain po natin mga kapatid na ang mundong ginagalawan natin ay mapaparang lahat dyan. Ibig sabihin po na yung mga ini-invest natin ay hindi pang matagalan yan. Hindi pang matagalan. Ang gusto na Panginoon sa atin ngayon, mag-impok tayo ng mga kayamanan na hindi nasisira. Mag-invest tayo. Tumulong tayo sa mga nangangailangan. Meron mga kailangan natin na mga project, mag-invest po tayo. Yun yung mga bagay na hindi masisira. Kasi ang Lord ang magpapala sa atin. Alam niyo yung mga gamit-gamit natin, pag masira na, wala na yun eh. Pero kung tayo po ay nag-impok sa mga bagay-bagay para sa kanyang kaharian, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? So, meron pang paalaala, tatandaan po natin na ang mundong ginagalawan natin ay isang araw mawawala rin yan. Kasi ililipat tayo sa mas magandang lugar. Kaya po, ang ating iisipin ngayon, ano ang dapat na mas pag-uukulan ko ngayon habang ako po ay nabubuhay pa. Meron pang isang paalaala sa 2 Corinthians chapter 6. Okay. Pwede bang natin? Kasahin lang natin. Hindi ata kasama sa ating 2 Corinthians po tayo. Paalaala po para sa ganun po sa ating mga mananampalataya ay magiging aware po tayo. 2 Corinthians chapter 6, 14 hanggang 17. 2
2 Corinthians 6:14 to 17. Second Corinthians chapter 6:14 to 17. Pakinggan po natin. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at saka si Belial? Ano ang kaugnayan ng nananampalataya sa di nananampalataya? O ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan ng mga pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang naisabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Kaya lumayo kayo sa kanila. Yan. Yung paalaala niya. Kaya lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Yan ang sinabi ng Biblia. So doon po sa ating nabasa, sabi niya, huwag tayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya po, tayo pa lang kapag kayo ay binatot dalaga, siguraduhin ninyo na ang inyong liligawan ay may takot sa Panginoon. Kasi ang danger po dito, kapag nagkaroon na kayo, ay sabihin natin, nag-asawa na kayo, nakasal na kayo, magkakaroon kayo ng pag-aaway yan. Hindi kayo magkasundo. Saan tayo sisimba? Sabi ng Kristiyano, o dun sa church namin. Sabi naman yung asawang hindi Kristiyano, o dun tayo sa malaking simbahan. Sa dating daan, tingnan niyo ang kahirapan nun. Kung hindi kayo parehong Kristiyano, magkahiwalay kayo ng landas talaga. Sasabihin mo na, mag-ika po tayo. Sasabihin isa, hindi. Pag-aawayan niyo yon. Pag nagkaanak na kayo, saan natin ihahandog ang bata? Mahatiin niyo ang bata? Mahirap talaga. Kaya naintindihan ko na bakit si Pablo, sinasabi niya na huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya, tingnan nyo, kahit ang mga Kristiyano, minsan natutokso pa rin. Yun na nga yung last of the flesh eh. Ginusto nila na pinakasalan. Tapos, noong sila ay hindi na magkasundo, wala na rin sa pagpapatuloy sa paglilingkod ang Kristiyano. Bakit? Naakay, nahila, na hindi mananampalataya. Kaya ngayon pa lang, ipag-pray ninyo sino ang gusto makasama sa buhay. So, mga kapatid, ang laman po sa ating binasa sa 2 Corinthians kanina, huwag tayo makipamatok sa mga hindi mananampalataya. At ang sabi pa niya, humiwalay kayo sa lahat ng mga lahat ng kalikuan. Ano ba yung mga likong mga gawain? Humiwalay kayo doon. Kung ang inyong mga kabarkada ay mga lasengko, hiwalayan na lang ninyo sila. Kaibigan pa rin naman ninyo sila, pero huwag kayong tumabi para kasi pwede kayong mahawa eh. Paano kung sasabihin ko, kung hindi kayo inom, bubuhusan kita ng alak. Magagalit ka pa. O gusto mo bang buhusan ka ng alak? Siyempre hindi. Para hindi ka na lang hindi lang akayin o tutuksohin, huwag ka na lang maki-join sa kanilang mga bisyong ginagawa. Kaya maraming Kristiyano minsan nahahawa din sa mga kahit ayaw nilang humiwalay, naiinggan nyo din silang gumawa kung anong ginagawa ng mga karkada. Ano ba? Kahit yung mga humiwalay tayo sa mga Diyos-Diyusan. Hindi lang naman revolto ang tinutukoy doon. Marami tayong mga idols sa buhay na minsan mas mahal natin kaysa pagmamahal natin kay God. Mas mahal mo ang business mo
Ay, hindi ako mag-cheer sa pastora kasi kailangan bantayan ko ang business ko. Mas mahal mo pa yung business mo kaysa ang ating pagpunta sa bahay-sambahan. Kaya mga kapatid, eto po bibigyan ko po kayo ng mga 3 basic rules to follow. Ayan. Sabi po niya, okay, ilagay mo anak yung 3. Ayan. Mga basic lang po ito pero maraming general rules na pwede natin sundan. Sabi niya, I must separate from anything that is designed to overthrow my faith in God. Kailangan, humiwalay po ako mula sa anumang bagay na nakapagpapabagsak sa pananampalataya ko kay God. Ano ang nakakapagpabagsak sa inyong pananampalataya sa Panginoon? Ano kaya ang nakakapagpabagsak sa inyo? Maraming dahilan. Kaya po, bumabagsak tayo dahil sinusunod natin yung ating mga kagustuhan. Kung tayo po, titingnan po natin kung ano po yung mga bagay na humahadlang sa atin, nakakasira, kailangan layuan natin. Dapat humiwalay tayo sa anumang bagay na makapagpapabagsak sa faith natin kay God. Kung lagi na lang nandun tayo sa trabaho, alam niyo minsan yung trabaho natin? Alam niyo, hindi kasi pare-pareho ang trabaho ngayon. Dati, Monday to Friday lang. Monday to Friday lang ang mga trabaho. Ngayon, sa mga nagko-call center, pati Sunday, gamit na nila. Pero praise God, sa mga nagmamahal kay God, gagawa at gagawa rin ng Panginoon ng paraan para hindi tayo magpatuloy sa wala na talagang fellowship, no? Okay, pangalawa, I must separate from anything that would destroy my testimony. Alam niyo ba na ang ating pong testimonyo o patotoo ay yun lang pong pinaka-priceless na bagay na meron tayo sa ibaba ng lupa. Ano ba yung testimony meron kayo? Hindi ba iniingatan nyo, ang pamilya ng ganituha, nasanay ko. Di ba, nakita ko po yung may mga pamilya nakita ko na mula sa pinaka-maganda hanggang sa mga anak, talagang nakikita mo, talagang maganda yung testimony ng kanilang pamilya. Meron naman din minsan, ang gandang patotoo sa mga matatanda, ang mga bata na sila ang patotoo dahil sa kanila. Ano ang patotoo meron tayo? Ang patotoo meron tayo ay tayo'y mga anak ng Diyos. Kung anak ka ng Panginoon, iingatan mo ang patotoo mo bilang isang Kristiyano. Ay, ayaw mo umamutin kasi Kristiyano na ako. Pag nakita ako ng paligid na ako ay gumagawa rin ng ganyan, masisirang patotoo ko. Kaya ingatan po natin ingatan po natin yung patotoo natin bilang Kristiyano. Alam niyo, once nasirang patotoo natin, ang Diyos din ang napapahiya. Apektado din ang Panginoon. Akala nyo kayo lang napapahiya kapag kayo ay bumagsak dahil sa immoralidad, dahil sa mga pagmamataas. Ingatan po natin. Pero it doesn't mean na tayo po ay nakagawa ng kasalanan, hindi pa naman tapos ang buhay. May panahon na pang magbago. Yun naman, mahal tayo ng Panginoon, lahat tayo may pagkakamali. Pero oras na tayo lumapit sa Lord, ipapakita pa rin ng Lord ang kanyang pagmamahal. Kaya, mga kapatid, tinuturuan lang tayo ng Lord na ingatan ang ating testimony. Manalangin po tayo kay Lord na tulungan tayo. Pangatlo, I must separate anything that would debase, that would debase my morals and lead me to sin. Yan. Ibig sabihin po na dapat humiwalay sa mga bagay na makapagpapababa sa moralidad at magdadala sa kasalanan. Ito po ang matinding labanan sa panahon natin ngayon, immorality. Kahit mga Kristiyano kapag hindi maingat, pwedeng bumagsak sa ganito. Pero by the grace of God, tutulungan tayo ng Lord para tayo pa hindi kumakata. Maraming pinagdaanan tayo sa mga ganyan. Pero purihin ang Panginoon.
tayo po ay tinulungan ng Diyos. So, i-maintain po natin, ibig sabihin po doon, i-maintain natin yung kalinisan ng pagkatao natin. Ingatan natin ang pagiging mabuting asal meron po tayo. Para sa ganun po ay ang Diyos ay mapapurihan. So never forget, yan, malapit na tayo magtapos. Huwag natin kalimutan. Always seek guidance from God by prayer. Tutulungan tayo ni Lord. Kahawagan tayo ng Panginoon. Kahabagan tayo ng Panginoon. Oras na tayo po ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay patatawarin. Tayo po ay lilinisin. Tayo po ay gagabayan. Tayo po ay kanyang tutulungan. Whatsoever you do all for the glory of God. Yan, pangalawa na. So, ano man ang gagawin natin? Gagawin natin para sa karangalan ba ninyo? Para ang Diyos ay maparangalan. Kaya kung ano ang ginagawa po natin ngayon, iniisip natin, eto kaya ay malulugod ang Lord? Ma-please kaya ang Lord kapag ito ang ipagpapatuloy kong gawin? So, sabi ng Colossians 3:17. Anong sabi niya doon? Whatever you do it for the glory of God. Pangatlo, as it is pleasing to Jesus, what I'm going to do. Kaya maganda yung yung mga plano natin, tinatanong din natin ang Lord, malulugod kaya kayo Panginoon kung ito ang aming gagawin. Kung ako ay mag-aasawa ng hindi Kristiyano, malulugod kayo Panginoon. Sasabihin niyo, hindi kaya ko naman siya pag nag-asawa na kami. Minsan palusot yun Mga palusot yun. Akayin ko yan. Paano kung ikaw ang naakay? Baka mas malakas siya. Di ikaw ay naakay. Instead na ikaw ang umakay. Ano pa? Okay. So mga kapatid, naging maliwanag sa atin na huwag natin mahalin ang mundong ito. Yung gawain pang mundo, iwasan po natin. Alam niyo ang ginagawa ng mundo ngayon? Hikaw dito, may hikaw pa dito, talagang naghikaw pa ganun, meron sa labi, sa dila. Huwag kayong gagaya. Mga kabataan, huwag din kayong magpapatato. Baka meron din umainggan sa inyo na magpatato. Sasabihin ko sa inyo, hindi tama. At saka hindi maganda tingnan. Meron din tayong Bible verse yan yung sa tato. Pero hindi ko kasi inihanda yung naisip ko lang yung tato. Pero may verse tayo dyan. Ayan yung hanapin ko yan. At mga kapatid, huwag din po tayo gagaya kung ano yung ginagawa ng mundo. Yung mga barkada ninyo ngayon, takulay ng pulang buhok. Meron ba? Leviticus 19:29. Leviticus 19:20. 28. Okay. Yung tato. So, ilista na lang ninyo. Yung buhok natin, ang talagang kulay ng buhok natin ay black, brown, mga ganun. White? Kasi pagka tumatagal, white na. Pero tayo yung sinanay Emily, white yun. Yan ang mga natural color ng buhok. Pero kung naglagay kayo ng green, gumagaya na kayo sa takbo ng mga taga-mundo. At yung mga damit natin, alam niyo mga damit? Iano ko rin sa inyo kasi minsan, yun din ang ng kostumbre ng mundo Yung litaw ang puso. Yung dibdib, halos makita na ang tinatapon. Iwasan din po natin yun. Kasi, tukso na nga nakakapukaw ng damdamin, nakakapukaw ng paningin ng tao. Kaya kung kayo ay nagiging maikli na ang suot ninyo, naku po, maging sanhi pa tayo ng pagkakasala. Amen. Di ba? Kaya, yan, lesson lahat sa atin yon. So, mga kapatid, meron pa akong, yung tungkol kay Moses. Isipin po niyo si Moses sa Hebrews 11:25.
Si Moses po ay, alam natin, leader ng mga Israelita. Ang sabi po doon sa Hebrew 11:25, iniibig pa niyang makihati sa kapighatian dinanas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Tingnan po niyo si Moses, ha? Talagang hindi bale na. Imbes na magpasasa ako yung panandaliang aliw, makamtan ko, ang kanya, mas inibig pa niya na nakihati ng kapighatian, kahirapan sa kanyang pangunguna sa bansang Israel. Kung tutusin, pwede niyang takasan yung responsibility para ma-enjoy naman niya yung buhay. Pero sabi, mas pinili pa niya na mas inibig pa niyang makihati sa kapighatian na dinanas ng bayan ng Diyos o bayan Israel. Si Demas, tingnan naman po natin, baliktad naman. Kilala niyo ba si Demas? Yes. Ha? Ito po yung tinatawag na backslidden minister. Si Demas po ay kasama rin ni Pablo sa pag-share. Nakatulong niya. Pero ano po ang ginawa niya? Kaya basahin po natin. Sa ngayon. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Sabi po niya diyan ay, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescent has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. So, itong si Demas ay hiniwalayan niya si Pablo. Parang, kunwari, kami ni Pastor Ray. Ako yung si Paul. Siya yung si Demas. Katuwang-tuwang po sa ministry. Pero si Pastor Ray, ang ginawa niya ay humiwalay sa akin at pinili niya na pumunta na lang sa saan? Thessalonica. Alam niyo ba yung Thessalonica? Ito po yung malaking syudad na kung saan siyempre wealthy place din siya, city. Kaya siguro mas na-enjoy pa niya yung ganung buhay. Siguro ano na siya, yung parang ayaw na niya sa ministry, ayaw na niya magpatuloy. Kaya ang ginawa niya, umalis, tinakasan na niya, iniwanan na niya si Paul. Ang sabi, he loved this present world. Minahal niya ng gusto. He wants Thessalonica kasi ito po yung large, wealthy place. Parang Las Vegas. Siguro parang Manila. O, Las Vegas. Okay, sabihin natin, mahirap dito sa bansa dito. Doon na lang ako sa sa magandang syudad. O, sa US na lang. May minsan mga kapatid, nahihiwalay tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil mas gusto natin yung masunod yung layaw ng ating sarili. Kaya, hindi na magtataka saan ang iba natin mga kapatid. Na matagal naglingkod, salamat at kahit sa Manila Hills pagaling po ng mga na ala-ala dumating sa church. Nag-chat-chat kami. Okay. Welcome sa inyo. Okay, so mga kapatid, kahit anuman ang mangyari, huwag tayong tatalikod kay God. Huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Wala kayong pupuntahan na mas mainam. Kundi ang pinakamaganda sa piling ng presensya ng Panginoon. Amen? Ang ating Panginoon, lahat ng ating pangangailangan, Kanyang tinututunan. Wala tayong duda na ang Diyos ay hindi na kayang ibigay. Talagang ang Lord will magpala sa atin. Amen. Sa lahat ng pangailangan pagkakaloon. So, alalahanin po natin separation is so-called from sin and unto God. Nakalagay yan. Ayun. So, alalahanin natin ang
paghiwalay sa mundo ay mula sa kasalanan patungo sa Diyos. Yan. Mga kapatid, ano ang nararamdaman nyo? Sino sa inyo ang nakaranas ng nawala ang inyong alagang hayop? Nawala ang inyong aso? O sabihin natin, namatay. Hindi, sabihin na rin natin yung aso nakawala. Nakawala. Naranasan kasi namin yan kahapon. Yung aso namin ay nakawala. Wala. Alam nyo, habang nawawala yung aso namin, nakaramdam ako ng lungkot. Nalungkot talaga ako. Kami lahat nalungkot. Kasi alaga mo yun eh. Tapos, pinag-pray namin ng gabi. Panginoon, kayo po ang kikilos na makapalit yung aso. Kasi wala na eh. Pumunta na kami dito sa paligid. Tapos, alam niyo po, dumating, umiiyak doon sa gate, sa kabila. Ang linabasan niya, dito banda. Sarado naman yung gate doon sa kabila kay kuya. Ang nangyari, umiiyak siya, ano po anong oras? Umiiyak, sabi ni Rizal, umiiyak daw. Tapos, pinuntahan niya na doon sa kabilang gate. Alam niyo kung anong nararamdaman ko nung ako po ay nandito po naglalakad, hinahanap ng aso. Sabi ko, parang yung damdamin din kaya ng Panginoon. Pag tayo kaya ay nawawalay sa Kanya, ano kaya ang feeling niya? Inalagaan mo, pinakain mo, pinaliliguan mo. Tayo ng anak niya, sinusustain niya yung strength natin, inaaruga tayo, pinakalingan niya tayo, tapos iniwanan mo na lang. Di ba ang lungkot nung nag-aalaga sa iyo? Kaya sabi ko, siguro yun din ang feeling ng Panginoon kapag iniiwan natin ang Diyos. At tayo po ay humiwalay na, pumunta tayo sa gusto nating landas. Kaya mga kapatid, mas isipin ninyo, mas maganda sa Panginoon tayo. Hallelujah. Naalaala ni Santiago sa James 4:4, sabi niya doon na yung friendship with the world is hostility toward God. Ibig sabihin po, ang pakikipagkaibigan sa mundo ay, ito po ay kahangalan sa harapan ng Diyos. Kaya, mamili kayo ngayon. Kanino kayo papali? Manatili kayo sa Lord o humiwalay kayo sa Kanya? Humiwalay kayo sa mundo at nakapiling niyo ang Panginoon, kumapit kayo sa Panginoon, or pipiliin niyo sumunod sa ating pong gawain makasalanan at talikuran ng Diyos. Nasa inyo po ang pagpipili. Kung ako kayo, claim to God, yung pagmamahal ay maranasan ninyo. Layuan ninyo ang mundo. Naintindihan nyo ngayon na ang mundo sinasabi ay yung tayo sa John 3:16. Pero yung word na sinasabi ni John sa 1 John 3:15, ito po yung kostumbre ng mundong ito. Dapat natin hiwalayan. Amen? Kaya ngayon po, pwede bang tayo lahat ay tumayo? Pwede gamitin natin sandali yung di may nawa yung heart ko natin sa araw ito ay nakatune in sa presence ni God. Piliin po natin na tayo po ay magbabad sa presensya ng Panginoon. Pag tayo ay naging babad sa presensya ng Panginoon, malayo tayo sa mga tukso. Hindi tayo bumigas. Hallelujah. Oh yes, Father God. We worship you. Magnify you. Di ko na hinangan nayawag sa mundo pagkat ikaw, Panginoon, nagkasapatan mo ang karulian mo, ang kabanalan mo.
Panginoon, ang kasama po namin. Kapag nasa piling ninyo kami, Panginoon, hallelujah, wala kaming pangamba, wala kaming alalahanin pa. Napagkat kayo ang nakakalam kung ano ang mabuti para sa amin. Bilang mga anak niyo, Panginoon, mas mithin po namin na kumapit sa inyo kaysa kumapit sa mga tao, Panginoon, na namumuhay sa mundo ito. At hindi po namin pipiliin, Panginoon, ang mga pagbibisyo. Hindi po namin pipiliin, Panginoon, ang pagsuway. Hindi po namin pipiliin ang pagtalikod sa iyo. Huwag namin, Panginoon, gayahin, O Diyos. Hallelujah, si Demas, na tulad din po na ginawa ni Judas, hallelujah, na sumuway sa iyong kagustuhan. O Diyos, purihin ka. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa satisfaction na inyong pinagkakaloob sa amin. Meron po kaming kakontentuhan kung ano pong meron kami ngayon. At salamat po, hindi naman po kayo nagkulang kahit minsan sa inyong mga anak. Kaya Lord, ang aming pong dalangin, maging pasunurin lang po kami. At humiwalay kami sa takbo, Panginoon, ng mundo ito. Humiwalay kami sa kultura ng mundo ito. At kami po ay sumunod sa kultura na nais niyong sundin namin. Mamuhay sa kabanalan, mamuhay, Panginoon, na matuwid sa iyong harapan, mamuhay na puspos ng pagsunod sa iyo, at sa gayon, Panginoon, maranasan namin ang mga pangako po ninyong pagpapala. Salamat po, kayo pong magpala sa lahat, at ako'y umaasa, Panginoon, na pangalagaan ng bawat isa ang kanilang mga patutuo bilang mga anak po ninyo. Kami po, Panginoon, ay pangunahan at pangunahan sa araw-araw. Salamat po. Pinagpala po ninyo ang inyong mga salita. Hindi po aagawin ng kaaway. Kung ano ngayon ang inihagis ng mga butil, ito po ay titimo sa aming mga puso. At ito po ay magkaroon ng magandang resulta. May pagbabago sa mga anak po ninyo na tututo. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Hello. Hindi po, announcement po tayo. After service po, may gawain po ang mga kababaihan. At ang mag-host po ng gawain ay si Mami Relly, si Sister Delia, si Ganda, at ang inyong lingkod. Si Irene Valdez. Hindi ko kilala. Siya po si Ganda. Si Irene Valdez. Mamayang hapon po, 5 o'clock ang ating prayer meeting dito po sa ating church. Sa July 17, bali next Monday na po ito, magkakaroon po ng DBBS ang mga bata. Nag-iedad po ng 4 to 12 years old. Kung may mga apo kayo, may mga anak kayo, mga pamangkin or mga kapitbahay na nag-age ng 4 to 12, invite niyo po na umattend po ng DBBS dito po sa ating church. Pag-aaral po ito ng Biblia sa mga bata. Sa July 17 po ito hanggang 22. At sa darating po na Tuesday, July 11 hanggang 13, magkakaroon po ng convention ang MRCP sa Baguio City. Pero hindi tayo kasama. Bali, ang atin pong mga delegates doon, yung gagraduate po ng MSM, si Sister Ophelia. Sasama po natin sa prayer mamaya sila. Sister Ophelia at si Brother Rene Magatas. Sila po yung magagraduate. Masama po ang ating Pastora Arlene. Ayaw. Maring Ben, kasama ka? Sana all. Sana all. Para may
para malamig. Ang init. Super init dito sa atin. Ha? Siyempre kasama na yun. Hindi, joke lang. Sige po, reminder naman po para sa darating po na anniversary po ng women sa September. Ika-3 taon. Tayo po ay magdadaos ng ating gawain sa Mascap Highland Resort. Mataas ba talaga yun? Di pa kayo napupunta na pare-pares tayo. Oh, kaya tayo pong mga kababaihan ay sasama lahat doon. Sarap. Opo. Hindi po, women's lang po. Wala pong bata daw, women's lang. At may contribution po tayo na 500 pesos. Ibibigay po natin sa ating kapatid na Nelia Cruz. Yan. Pwede po September pa naman po. Pwede po hulugan kay Sister Nelia. Ngayon, yung ibang info po, paki-follow nyo na lang po yung GC ng Women's. Ganon din po ang Home Builders, magkakaroon din ng anniversary sa October. Hindi po alam kung Sabado o Linggo, depende po sa events na mapapag-usapan. Meron po tayo contribution na 1,000 per head. Ito po ay hinuhulog-hulugan na. O kung kaya nyo naman pong ibigla, okay lang. Kay Sister Beverly po, magbibigay kayo ng inyong contribution. Ipot, welcome po. Nakita ko yung ating mga dating mga kabataan na nandito na. Meron na silang mga akay-akay. Welcome kay Claire. Yan. Ako po ni Sister Yoli. Siya po ay may ilan ng anak, sis? Isa pa lang. Ayun, si Kat. Kat, welcome. Meron na siyang 2 anak na lalaki. Tsaka yung kanyang asawa niya siguro to, si John Patrick Bilguera. Asawa niya yun, nasa likuran natin. Kami ay natutuwa at nakita namin muli yung mga dating mga nasa children's pa, Sunday school, ngayon naging youth, ngayon ay mga kasama na sila sa home builders, may mga anak na sila at asawa. Oo, yung mga anak nyo, if 4 na, pwede na sa DBBS yan. At kayo, pwede na kayo matin sa home builders at sa women's. Sige po, pag-pray po natin yung mga celebrant ngayong week na to. Magbe-birthday po sa July 10. Ito ba siya? Si Kyle? Ano ito si Kyle? Pascual? Kyle! Si Kyle po ay magbe-birthday sa 10. Sa 11 naman po ay si Grace Ilan at si Gian Hernandez. Si Arlene Buena. Ay, Buena na ha. Hindi na Gonzales. Sa 13. Tuwa-tuwa na siya pag Buena. Gusto mo yun. Sige po, si Kyle, si Grace, si Gian, at saka si Arlene. Punta na po kayo dito sa harap. Magpe-pray po kayo. Sorry. Nakikita po natin yung maraming bata. Yung mga dating mga nanay, tapos nakikita niyo yung mga anak ninyo, may mga anak na rin. Ibig sabihin, tumataas na yung level ng pagtawag sa inyo. Yung pagtawag ninyo dati, tinawag yung Kristiyano, ngayon apostolic na. Kasi ang dami nyo ng apo. Nag-aalaga na kayo ng apo. Kaya ang apostolic na. Binibiyaan po tayo ng Panginoon ng buhay. At tayo po ay nananalangin.
Yung mga alis ko, sige po dito. Hindi naman po kayo manghihingi ng ng pasalubong. 39 ano ah. Basta sa kabila. Sa kabila. Ayan, sa gilid. Ayan. Nasaan si Kay? Wala si Kay. Absent ba? Baka nahihiya. Okay. Tayo po ay mananalangin. Kaya po tayo mananalangin ay bibigyan po natin sila ng tinatawag na pabaon na gagaling sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin ng kanilang pag-iingat, pagbabasbas, pagpapala. Yun po yung ating sasabihin. Tayo po ay magkakaisa sa ating panalangin. Hinihingi po natin sa Panginoon na tayo po bilang isang simbahan, tayo po ay nagkakaisa sa isang magandang layunin ng Diyos na gagawin ko sa buhay nila. Kaya when we pray, let us pray. Okay? Tayo po ay tumahimik, tayo po ay mag-focus, at hingin po natin sa Panginoon. We diligently ask God for blessing. Okay? Let us bow down our heads and let us pray. Father God, we truly glad, Lord, that you are a God who always bless us with so much, many things, Lord, wonderful things. Lord, isa na po dito yung pagpapala ng dagdag na taon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Kai. Siya po, Panginoon, yung bata na lumalaki po, Lord God, na natututo, Panginoon, sa iyong salita. Pagpalaan mo, Panginoon, ang kanyang buhay, maging sa kanyang pag-aaral, Lord, yung kanyang future, yung kanyang pong tatakbuhin. We pray po, Lord God, na ibinibigay po namin sa iyo po, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang tumahimik po, Panginoon, ng kanyang istorya sa buhay po, Panginoon, dito. Ang tanggalangin po namin maging ang kanyang buong sambahayan. Sa pamamagitan po niya po, O Diyos, ay makakilala at makita po, Panginoon, ang grasya at habag mo, Panginoon, na wala po sila, Panginoon, na hindi mo matatakbuhan kundi ikaw lang, O Diyos. Gamitin mo mga itong bata po ito. Gandang na buhay para po sa kanya. Salamat po, Panginoon, kay Sister Grace, Lord, na nandito po sa aming harapan. Doon hindi po namin sila nakikita, Lord, and visibly. Alagi nasa pagkat, Lord, marami pa pong ginagawa sa buhay po niya. Panginoon, ang ministeryo po niya po, O Diyos, sa pagdalain mo, maging Panginoon gawa ng kanyang kamay, at maging Panginoon sa pagpili po niya, O Lord God, sa bawat araw, sa bawat oras, maging Panginoon sa kanyang kinabukasan, Lord, piliin po niya yung nararapat at nakain po, Panginoon, sa iyong salita. Paspaso po, Panginoon, ang kanyang buhay, magningning, Panginoon, para po sa iyo. At dagdag po, Panginoon, na kakagalakan, magpapala, at katagumpayan po, O Diyos. And we give on, Lord, pray, Panginoon, kay Gian. Lord, bigyan mo siya po, Panginoon, ng kapayapaan sa kanyang puso, sa kanya po, Panginoon, ginagawa ng pagpili sa bawat araw. Huwag po siya, Panginoon, magkamali na piliin ang naisip mo po, Panginoon. At Lord, ipakita mo sa kanya na ang buhay niya nasa iyo po, O Diyos, ay buhay po, Panginoon, na kung saan nahandun po, Panginoon, yung magandang kinabukasan. Because you prepare for us, O Lord God, a good thing. You prepare for us the best thing po, Panginoon, sa buhay po ito. Huwag niyo po, Panginoon, mag-miss yung God's best para po, Panginoon, sa kanya. Dagdag, Panginoon, na buhay, katalituhan po, Panginoon, sa kanyang pag-aaral, maging po, Panginoon, lahat ng kalituhan, Panginoon. Lord, tanggalin po sa kanyang kaisipan. Bigyan mo siya po, Panginoon, ng tamang pagpapasya, tamang pagdedesisyon po, Panginoon, para po, Panginoon, sa kanyang kinabukasan. Maging pagpapala siya, maging magningning, Panginoon, siya, hindi lang sa simbahan po na ito, maging sa kanyang kaibigan, maging sa kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, maraming po salamat kay Sterling. Nakita po, Panginoon, namin ang kanyang buhay na nag-iisa. Pero hindi po siya tunay na nag-iisa dahil lagi mo siyang sinasamahan. Sa bawat pagsubok ng buhay, nakita po namin ang katagumpayan sa kanyang buhay po, Lord God. Sa bawat po, Panginoon, pag-iyak po niya, nandun ka po, Panginoon, lagi mo siyang sinasamahan. Hindi po namin nakita po siyang pinagkulang mo dahil ikaw po ang Diyos nagsusustain, Panginoon, sa kanya. Wala man siya, Panginoon, physical na asawa, ikaw po, Panginoon, ang kanyang asawa po, O Diyos. Sa bawat gabi, Panginoon, na siya po, Lord God, ay nilalamig, ikaw po gimayakap sa kanya. Ang iyong pag-ibig mo, Panginoon, ay damang-daman niya, tingin ng iyong pagmamahal.
Lord, we pray po, Lord God, huwag po siya pang manghinawa na manampalataya, magtiwala, at sa iyo, Panginoon, lamang po, O Diyos, tumawag. Sapagkat po, Panginoon, tumatawag sa iyo, hindi mo binibigo kung kahit kailanman. Mapalaki niyo po, Panginoon, ang kanyang anak, na may pagkatakot, Panginoon, pagsunod, Panginoon, sa iyo. At tunay na, Lord God, tunay siyang isang pagpapala sa ibang po nito. Salamat po, Panginoon, sa kanyang buhay. And Lord, we are praying, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, pag-iingat kay Pastora, maging Panginoon, kay Tita Ope, kay Ate Ben, maging, O Lord God, kay Kuya. Sila po, Panginoon, ay may purpose, O Lord God. Pupunta po, Panginoon, sila sa Baguio. Maserve po yung purpose po na yun at maitaas ang iyong pangalan. Ingatan mo po, Panginoon, sila sa kanilang pag-prepare, sa kanilang mga dokumento, sa kanilang titirahan, sa kanilang pagbabiyahe. Huwag po sila po, Panginoon, mamit ng accident, O Lord God. And we pray, O Lord God, your hedges of protection, divine guidance, be upon them, Lord God. Lord, ilayo mo sila, Panginoon, sa aksidente, insidente, sa masamang tao, sa masamang spirito. But Lord, we pray, safe and sound po, Panginoon, sila makaroon, Panginoon, at sa pagbalik nila po, Panginoon, anong katagumpayan, anong kaligayahan, ano po, O Diyos, na experience po nila, Lord God, ibabahagi po nila, Panginoon, sa aming kalagitnaan, makikibahagi kami sa kanilang kagalakan. Lord, katagumpayan po, Panginoon, ng conference, katagumpayan po, Panginoon, na anumang gawain po, Lord God, and we pray, ikaw po, Panginoon, maitaas sa kanilang buhay, at sa conference po nito po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito po, Panginoon, babaon po namin sa kanila ang iyong salita, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi na, Amen. Happy birthday. God bless you all. Amen. Tayo pong lahat ay makakatayo, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magwawakas na po sa ating gawain. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa umaga po ito. Very timely po sa bawat isa sa atin. Lagi po natin tatandaan na ang kaaway ay lagi pong nariyan. Kung tayo po ay nagtagumpay ng isang beses, lagi pong umiikot siya. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi tayo pababayaan. Amen? Because Satan is like a roaring lion, seeking someone whom he may devour. At hayaan po natin na lagi po sa bawat victorious po tayo. Amen? Amen po ba? Amen! Sumigaw po ng hallelujah yung mga victorious natin. Amen! Amen! Kitaas po natin ang ating mga kamay. Tanda po ng ating pagsuko sa ating Panginoon at pagtitiwala. Panginoon, lahat po kami ay nakataas ang aming mga kamay. Ito po, Panginoon, yung tanda ng aming pagsuko, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Dahil wala naman kaming kalakasan, kapangyarihan o katalinuhan para po, Panginoon, magabi po namin ang aming sarili at ang kaaway. Sa ilang kami, Panginoon, lumalapit dahil ito'y makapangyarihan at walang magagawa ang kaaway, O Diyos, sa iyong kapangyarihan because you are a sovereign God. Lord, salamat po, Panginoon, sa bigay na buhay. Salamat po, Panginoon, sa aming pamilya. Salamat po, Panginoon, sa aming mga asawa. Sa aming po, Panginoon, mga anak. Sa lugar po nito po, O Diyos, ikaw po, Panginoon, maitaas. Sa buhay po, Panginoon, namin, lumakad kami, Panginoon, na ayon, Panginoon, sa iyong salita. Sa pamamagitan ng pagbabasbas ng banal na Espiritu. Panginoon, we need you every day. We need you, Lord. Help us, O God, to become an overcomer. Lord, we cannot do it alone. We need your power and the guidance of the Holy Spirit every day. Lord, bless your people, O Lord God. Bless your people. May we walk in righteousness and holiness, Lord. Nawa po, Panginoon, habang sa kami tumatakbo, Lord, lagi po kami, Panginoon, samahan. Kung kami, Lord God, ay minsan ay nadarapang, inangat mo kami, Panginoon, at magpatuloy kami, O Lord God. Ikaw po, Panginoon, nag-umpisa ng mabubuting bagay sa amin. At ikaw rin po, Panginoon, tatapos nito hanggang makita po namin si Kristo ng mukhaan. Lord, we will run the race. We will faithfully finish it, O Lord God, to win the prize. Lord, ang iyong pagdating ay malapit na. Kailangan po, Panginoon, tumakbo kami, O Lord God, na may katapatan, may kabanalan po, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, sa bawat araw. Dahil ang buhay po na ito, hindi po namin kaya kung wala ka po, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, hindi po kami lalabas po, Panginoon, sa lugar po na ito na wala po kami dala.
Bitbit po namin ang mga pangako mo po, O Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, ang iyong katalinuhan, ang iyong paggabay po, O Diyos, sa amin. At hayaan mo po, Panginoon, ang bawat, O Lord God, na nandito, ihatid po kami sa aming tahanan na ligtas at payapa. At ang tanging dalangin po namin, ang purpose po namin sa buhay na ito, sa lahat ng aming gagawin, tunay ng ikaw lang ang mapapurihan. Ikaw lang po, Panginoon, maparangalan. Ikaw lang po, Panginoon, ang nagbigay ng kalayaan po sa amin na gumawa ng tama at ikaw lamang aming paglilingkuran po, O Diyos, habang kami nabubuhay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala, mga kapatid. Tanggapin po natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon, pagpapalang pinansyal, pagpapalang emosyonal, pagpapalang espiritual, at pagpapalang pisikal. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang ito. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, luwalhati at pagsamba. Sa iyo lamang po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Habang pinalaitas natin ang ating babae, sabihin, ako'y pinalayan mo dahil kay Kristo. Amen. Malaya na ako dahil kay Kristo. Amen. Tayo po ay talagang malaya na. Kaya huwag na po natin balikan yung past, lahat ng hindi magandang nangyari sa ating buhay. Malaya. 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 Malaya, malaya, malaya. Malaya. Malaya, malaya, malaya. Ang Diyos ng buhay ko'y gumawa, naranasan ang Kanya. Anak, masakit na naramdaman ako'y pinalaya. Kasalanan ang kalungkutan ay pinabigyan ng pusang kagyarihan ng Diyos ay aking naranas. Malaya. Malaya. Malaya, malaya, malaya. Malaya. Malaya, malaya, malaya. Malaya. Malaya, malaya, malaya. Ang Diyos ng buhay ko'y gumawa, naranasan ang Kanya. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan ang kalungkutan ay pinabigyan ng pusang kagyarihan ng Diyos ay aking naranas. Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumayaw! Malaya lumuna! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumayaw! Kagyarihan ng Diyos ay aking naranas. Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumayaw! Malaya pumunta! Malaya sumigaw! Malaya sumigaw! Malaya sumayaw! Sa pangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Sa pangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Sa pangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Tawayan po natin ang bawat isa bago po tayo lumabas. Sabihin po natin, no, I love you with the love of the Lord.